Hello mga ka-idoks! Sa oras na ito ay hatid namin ang pinakabagong update sa panahon, kaya makinig kayong maigi. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang bagyong Krising, na kilalang na ngayon sa buong mundo bilang Wepa, ito ay nagdudulot ng malaking alon sa buong bansa. Kaninang alas 5 ng hapon, Hulyo 18, kinumpirma ng Pag-asa na lumalakas si Krising mula sa isang tropical depression at naging ganap na tropical storm. Ibig sabihin nito ay mas malakas na hangin, mas malakas na uwan at mas mataas na peligro ng pagbaha, lalo na sa mababang lugar, at malawak na ang lugar na apektado. Ang kasalukuyang lokasyon ng lakas ng bagyo ay namataan kaninang alas 4 ng hapon na ang sentro ng bagyong Krising ay nasa layong 135 km silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang maximum sustained winds na umaabot ng 75 km per hour, bugso ng hangin na hanggang 105 km per hour, at may pressure na 990 hectopascal. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Inaasahang gale force wind na may lakas na 62 to 88 km per hour at may minor to moderate threat sa buhay at ari-arian. Sakop nito ang mga sumusunod na lugar: Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, buong Isabela, Apayao, Kalinga, Hilaga at gindang bahagi ng Abra, silangang bahagi ng Mountain Province at Ifugao, buong Ilocos Norte at hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman ang inasahan na may strong winds from 39 to 61 km per hour. May minimal to minor impact. Sakop nito ang mga lugar na Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Nueva Ecija, hilagang bahagi ng Pangasinan at Aurora. Iba pang mga banta sa kalupaan: malalakas na pag-ulan, asahan ang pagbuhos ng ulan dulot ng Krising at pinalakas pang southwest monsoon o habagat, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Malalakas na hangin naman sa lugar na nasa ilalim ng signal number 2, asahan ang mas mapanganib na bugso ng hangin sa mga baybaying dagat at bundok. Mas mahina naman ang hangin sa mga sheltered areas. Sa banta naman ng storm surge, posibleng tumaas ng 1 hanggang 2 metro ang tubig dagat sa mababang baybayin sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ipinayo ang agarang pag-iwas sa mga coastal areas. Sa kalagayan naman sa katubigan, napakagaspang na dagat, very rough seas. Hanggang 6 na metro ang alon sa Batanes at Babuyan Island. Hanggang 4.5 metro sa Ilocos Norte, Cagayan at Isabela. Lahat ng uri ng sasakyang pangdagat ay pinapayuhang huwag munang pumalaot. Delikado ang paglalayag sa mga lugar na may gale warning. Rough to moderate seas din ang mararanasan sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga maliliit na bangka at motorbangka ay dapat mag-ingat o umiwas sa laot. Track and intensity outlook: sa susunod na 12 oras, inasahang maglalandfall ang Krising sa hilagang silangan ng Cagayan o sa Babuyan Islands ngayong gabi. Pagkatapos nito, tutuloy ito pakanluran, hilagang kanluran at lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon, Hulyo 19. May posibilidad na maging severe tropical storm ito sa Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Mula noong Miyerkules, mahigpit na binabantayan ng mga eksperto ang sama ng panahon na ito. Sa press briefing na ginaganap kanina ay ina-update ng Pag-asa ang lahat para maging ligtas at kung saang banda mananalasa si Krising. Kada ilang oras ang Pag-asa ay nagbibigay ng update, kaya alam ninyo seryoso ito. Ang pinakahuling update ay kararating lang at malinaw na hindi ito oras para maging kampante. Ano ang dapat ninyong gawin? Una, mananatiling updated.
Tumutok sa Pag-asa o sa mga opisyal na channel ng inyong lokal na pamahalaan para sa pinakabagong mga alerto. Pangalawa, i-charge ang inyong mga telepono at ihanda ang mga flashlight, ekstrang baterya at emergency supplies. At kung nakatira kayo sa mga lugar na madalas bahain, magkaroon ng evacuation plan na handa, huwag nang hintayin ang huling minuto. Tandaan, mabilis na nagbabago ang direksyon ng bagyo, kaya kahit mukhang kalmado ngayon, mabilis na lumalala ang sitwasyon. Kumustahin ang inyong mga pamilya, ang inyong mga kapitbahay at siguruhing handa ang lahat. Manatiling ligtas, manatiling kalmado at sabay-sabay nating harapin ang bagyong ito. Paalaala sa publiko, mangyayaring sumunod sa mga abiso ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Kung kayo ay nasa mga flood-prone, landslide-prone, coastal areas, makinig sa evacuation advisory. I-monitor ang susunod na bulletin mamayang alas 8 ng gabi at ang mga local na weather updates mula sa Pag-asa Regional Service Division. Panatilihin ko kayong updated sa bawat bagong abiso, kaya mag-subscribe at huwag palampasin ang anumang balita. At yan ang pinakahuling update ukol sa Bagyong Krising ngayong ika-18 ng Hulyo 2025. Maghanda, magplano at manatiling ligtas. At ito po ang inyong Weather Watch Update dito lang sa EDOX DC. Hanggang sa susunod na ulat para sa Tropical Storm Krising. Manatiling ligtas, Pilipinas!